Good morning po. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas, mga taga Maynila, mga taga Paco, mga taga saan pa? Mga taga Nueva Ecija, mga Bicol, Labo. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po ano. So ngayon, nandito tayo para makinig na naman muli ng banal na salita ng Diyos na kung saan ito po ay ang nagbibigay sa atin ng nagdudulot sa atin ng kalakasan ano sa ating spiritual, nagbibigay ito ng pag-asa sa atin at kagalakan at pananampalataya sa ating buhay. So ngayon dito po sa chapter 10 ng John, ano po, ang tungkol ito sa ang tunay na pastol. So, mabuti po ang ating Diyos, lalong inihahayag niya ang kanyang kadakilaan at pag-ibig niya sa atin. Sa patuloy nating pagbabasa, nakikita natin po dito ang tunay na kagandahan, kumbaga kagandahang loob ng Diyos na pinaabot niya po sa atin at continuous niya itong ginagawa. So, ngayon, makikinig po muli tayo ng chapter 10 at kung handa na kayong lahat, pakikuha na po ng inyong mga Bible at kunin at puntahan nyo ang chapter 10. Ang sabi po dito, ang tunay na pastol. Pero before that, let's pray po muna. O aming Diyos, dakila sa aming buhay na nagmamasid sa aming ginagawa. Alam po namin, Ama, nakaluuban niyo, O Diyos, na kami ay turuan. Kaya nandito po kami upang makinig ng mga salita mong ito. Maghari ka po sa aming puso. Ikaw po ang masunod ng aming buhay. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy nagtuturo sa amin sa pamagitan ng banal na aklat na ito. Kaya Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, chapter 10. Excited ako kasi napakaganda nitong ating babasahin po. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating mabuting pastol. Ano po? Ang tunay na pastol. Ang sabi po dito, tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas ng kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig sabihin. Hindi nila naunawaan ang ibig na yung sabihin. Kasi po ang Panginoong Jesus ang kinakausap po dito itong mga tagapagturo, mga Pariseo, kasi nga itong mga taong pong ito wala silang ibang ginagawa kundi hanapan ng butas ang Panginoon at kung papaano nila ito tuligsain. Ano po? Ngayon, tinuturo dito ng Panginoong Hesus na ang tunay na pastol, which is siya po ang inilalarawan dito, na ang Panginoong Hesus ang mabuting pastol. Kaya sinasabi po dito, ang mga hindi dumadaan sa tamang daanan ay magnanakaw at tulisan. Pero sabi dito, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng tupa, 'di ba? Kasi po pinapakita dito unang-una ang Panginoon ang tunay na daan. Siya po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan ang tao ay dumaan sa Panginoong Hesus. Ano po? Dahil malinaw sa ating pag-aaral, tayong tao bilang tao, wala tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili. Hindi tayo mapapabanal sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya
dahil sa ang Diyos ay banal, kailangan tayong maging banal dahil hindi talaga tayo makakapasok doon sa buhay na walang hanggan dahil hindi pwedeng lapitan ang Diyos Ama ng sino man na may karumihan. Ngayon, dahil makasakabutihan ng ating Diyos Ama, dahil sa kanyang kabutihan at kanyang habag, ito na po, pinadala ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Ang kanyang salita ay naging tao upang ito po ay panampalatayanan natin. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, siya po ang nagiging kabanalan natin. Siya po ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay, katulad nitong pagbabasa natin ng kanyang salita. Dahil sa salitang ito po, dito tayo nababago ang ating isip, nababago ang ating pananaw, nalalayo tayo sa gawa ng sanlibutan dahil pinapaunawa ng salitang ito kung papaano ang pagsunod sa Diyos. Kaya malinaw, Jesus is the Word. Siya po ang daan patungo sa Ama. Walang makakadirekta sa Ama na hindi dadaan sa Panginoong Hesus. Kaya itong mga Pariseo pong ito, ang akala nila sila ay magagaling na tumagturo ng kautusan. Pero dahil nire-reject nila ang mismong salita na ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa Ama, hindi po nila nakikita ang katotohanan. Mga panlabas lamang na anyo ang kanilang mga paglilingkod. Katulad ng lagi ditong tinuturo ng Panginoong Hesus dito sa mga sinasabi dito sa mga tagapagturong ito ng kautusan at mga punong pari, dahil hindi nila tinatanggap si Kristo Jesus. Hindi nila pinaniniwalaan. Kaya sinasabi dito ng Panginoong Hesus, siya kumbaga ang pastol. Siya ang pastol na kapag pumasok siya doon sa kanyang pumunta siya doon sa kanyang mga tupa na naririnig, nakikilala siya ng kanyang mga tupa. At hindi siya nakikinig kapag hindi nila kilala ang boses. So bilang mga Kristiyano po tayo, dito ay dinadaan ito sa isang talinhaga na kapag tayo po alam at tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, naririnig natin ang kanyang conviction. Naririnig natin sa ating puso ang kanyang tinig na nagsasabi sa atin na layuan ang masama. Naririnig natin sa ating budhi, sa ating puso, naririnig natin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng pagpapaalala ng banal na salitang ito po. Naririnig natin ang mga conviction sa atin na sumunod tayo sa kanyang kalooban. So ibig sabihin ito po, once na nakakilala na ang tao sa Panginoong Hesus, once na nakakilala na po ang tao sa Panginoong Hesus, doon niya unti-unting naririnig ang tinig ng Diyos at yun po ang nagdadirect sa kanya sa bagong pamumuhay. Amen? Yung kalooban ng Diyos unti-unting nasusunod dahil naririnig niya ang tinig ng pastol. Ngayon, itong hinahalimbawang itong mga magnanakaw at mga tulisan, yan na po ang sabi dito, hindi sila dumadaan sa tamang daraanan dahil sila ay mga magnanakaw. Ganyan po ang kaaway. Kaya nga, pinapaunawa sa atin na sino man ang hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay wala pong kaligtasan. Malinaw po dito, Jesus Christ is the only way to the Father. Dapat tayo dapat tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, at doon po tayo nakakalapit sa Ama, nakakapanalangin tayo sa Ama sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, pagdating dito sa verse 7, ito po yung sinasabi na dito, si Jesus ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng tupa. Kasi tayo po ang tinawag na mga tupa at ang Panginoong Hesus ang ating pastol. Inaalagaan tayo ng salita ng Diyos na ito po sabi dito, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Bago ang Panginoong Hesus dumating, nalinlang tayo ng sanlibutan, nalinlang ang sanlibutan ng kaaway, Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, na kanyang narinig siya ng kanyang mga tupa, ito po yung isa tayong example sa nabago ang ating buhay dahil nung napakinggan natin ang Panginoong Hesus, doon tayo nagpasimulang binago. Amen? Sabi dito, verse 9,
Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng masaganang lubos. Purihin po ang Diyos. So malinaw ang kaawayan yung mga noon na nagdi-destroy sa atin, hindi natin alam ang salita ng Diyos noon. Kaya kita nyo po kung papaano makakilos ang kaaway sa ating buhay na nag-destroy. Malinaw dito, dumating ang magnanakaw upang pumatay, manira, di ba? Yun po ang kanyang gawain. Pero ang Panginoong Hesus, pumarito siya sa lupa upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Daan. Siya po ang daan patungo sa Ama. He is the way, the truth, and the life going to the Father. Ano po? Verse 11. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan tumatakas kapag dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubugbog. Tumakas siya, palibhasay, uupahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Yan po yung mga walang concern sa mga tupa sa mga tao. Yan po yung mga pag nandoon na sa sitwasyon ng kagipitan, iniiwan na yung mga tupa. Ano po? Yan yung tungkol na tinitingnan lamang ang kanilang sariling kapakanan. Wala silang pakialam sa mga tupa. Tao po ang tinatawag ditong tupa. Yan yung kaya sabi dito, yung mga taong ito na mga tulisan o magnanakaw, halimbawa po ito sa mga naunang mga tagapagturo na ang mga purpose lang nila ay para sa mga sarili nilang kapakanan. Kaya kapag dumating na po ang matinding pagsubok o matumang sitwasyon sa paglilingkod, iniiwanan ang mga tupa. Ano po? Pero ang Panginoong Hesus as a mabuting pastol, mabuting tagapagturo, siya po ang unang naghalimbawa kung paano siya naging concern sa mga tao, sa mga tupa. Hindi niya ito iniiwan, kundi bagos ipinagtatanggol niya ito, lalo na kapag may mga asong gubat. Ibig sabihin merong mga nag-aamba na mga hindi maganda sa mga taong sa mga tupa. Ang pastol po ang nagiging tagapagtanggol. Ano po? At sabi dito, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Amen po. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok rin at papakinggan nila ang aking tinig, sa gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. At yan po ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus inutusan ang kanyang mga apostol hanggang sa kapanahonan natin ngayon na patuloy nating isinishare ang salita ng Diyos, dahil ang nais ng Panginoon ang lahat ay maabot ng kanyang salita. Amen? Lahat ay makarinig ng kanyang salita. Ano po? At ito po yun, dahil sa bawat, malinaw po dito, alam ng Diyos ang sino ang para sa Kanya. Kaya habang humahayo tayo, i-spread natin ang Word of God. Marami tayong naaakay at yun sooner later nakikita natin ang pag-grow nila at nakikilala nila ang Panginoon. Yan na pong sinasabi dito, pinapakinggan ng aking tupa ang aking tinig. Sabi ng Panginoon Sus, dahil nakikilala nila. Ibig sabihin, yung mga naaakay natin na nakikinig ng salita ng Diyos, yun yung sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Amen? Verse 17,
Dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Mula sa aking Ama ang ito po. Tinanggap ko, ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. So dito po malinaw, pinaunawa sa atin ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Kung siya po ay pinahirapan at ipinako sa krus, inalipusta, hindi ibig sabihin na ang Panginoong Hesus ay natalo ng kaaway. Hindi po. Kusa niya itong ibinigay dahil yun ang kanyang ang utos ng Ama. Yun yung kanyang mission nung bumaba siya dito sa lupa upang siya po ay ipakita sa atin kung paano lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos, kung paano ang sumunod sa Ama, dahil pinakita ng Panginoong Hesus nung 100% tao siya dito sa lupa. Pinapakita ng Panginoong Hesus kung paano ang bilang tao na sumunod sa Ama. Ano po? And then pinakita dito din po, kung tulad nga ng sinabi dito, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, dahil yun ay kanyang ibinigay para sa ating katubusan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na tinalo siya ng kaaway, kundi kusa niya itong ibinigay. Sabi dito, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin ito. Dahil alam po natin, ang ating buhay ay nagmumula sa Diyos. Nangyari lang iyon dahil kailangan tayong mabayaran ang kasalanan natin. Dahil malinaw sa bawat kasaysayan mula ng Old Testament po, ang kasalanan ay kailangang ipatawad, kailangan linisin sa pamamagitan ng dugo. At yun ang ginagawa ng Old Testament, mga hayop na mga piling-piling hayop na may walang kapintasan, ang inaalay sa altar at winiwisikan ng dugo doon upang ikakalinis ng kasalanan ng tao. Kasi ang dugo, malinaw po, dugo, that's the life. Diyan nagmumula po ang ating buhay. Ngayon sa pamamagitan ng dugo, doon tayo tinubos, ano po, sa pamamagitan din ng dugo. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng dugo sa kapanahunan, ang Panginoong Hesus, by faith, ano po, tayo tanggapin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at doon tayo pinatawad at nung nagsisi tinalikuran ang kasalanan, doon tayo nagsimula na tinawag, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos at tulad ng sinasabi dito, siya ang ating mabuting pastol. Amen? Naririnig natin ang kanyang tinig at pinapakinggan natin ang tinig niya. At kapag hindi natin kilala ang tinig, alam natin binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng discernment na pagkaunawa, na makita natin kung ang naririnig ba natin ay galing sa Diyos o ito'y aral ng kaaway sa pamamagitan ng tao na ang pinapangaral ay puro lamang mula sa kanilang kaisipan, di ba? Na-identify po natin ito dahil sa pagsusuyod natin ng salita ng Diyos, nabibigyan tayo ng karunungan na napafamiliar sa atin ng Word of God at dito natin nakikita na uunawaan kung ang naririnig ba natin nagkukonekta sa salita ng Diyos o ito lamang ay mga haka-haka ng tao. Kaya malinaw kapag ang tungkol sa Panginoong Hesus ay ito pang sabi dito, pinapakinggan ng kanyang tupa ang kanyang tinig, at kapag hindi kilala ng kanyang tupa ang kanyang tinig, hindi nila ito pinapakinggan at sinusunod. Amen? 19. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo. Nababaliw siya, bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganon ang isang sinapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? Kasi po ang demonyo, hindi ito nagpapagaling ng ano po, dahil ang purpose nga nito ay wasakin at patayin ang tao hanggang sa espiritu. Ano po? Kaya walang makakarinig na kumbaga ang demonyo gumawa ng mabuti. Hindi po. Kaya ito ang sinabi dito. Ang sabi niya,
ano yan, sabi dito, sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo kasi ina-accuse po nila ang Panginoong Hesus na sinasapian ng demonyo. Kaya sabi dito, hindi makakapagsalita ng ganun ang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Diba? So, iyan po. So, verse 22, itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Taglamig na noon at kasalukuyang ipanagdiwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa aking kamay. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa akin, sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. So dito po nagklarado sa atin because Jesus, malinaw po, is the Word of God, ano? Malinaw dito na kaya naging panatag tayo na kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, walang makakagalaw sa atin. If God is with us, who can be against us? Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos, sa kanyang kalooban dahil under protection tayo ng Diyos kapag sumusunod tayo sa kanyang kalooban. At malinaw dito po, ano, sabi dito, hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. At ako at ang Ama ay iisa. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Verse 31, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Kasi wala silang makitang masama. Ang nagagalit lang po itong mga Hudyong ito at mga Pariseo na ito, ano, dahil natutumbok ng Panginoong Hesus ang kanilang mga pagkatao, yung mga palihim nilang mga panlilinlang, mga pangkunyari nilang pagsamba, natutumbok ng Panginoong Hesus, kaya sila'y nagagalit at umiiral sa kanila ang inggit dahil may mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ano po? At verse 33, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos. Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Yan po yung mga Pariseo, mga Hudyo, ano? Kaya malinaw po, ang naniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos ay walang kaibahan sa mga Pariseyong mga tagapagturo ng kautusan. Nagtuturo sila pero hindi nauunawaan ang kanilang tinuturo. Dahil napakalinaw dito, inuulit-ulit ng Panginoon na siya ay ang anak ng Diyos at siya po at ang Diyos ay iisa. At sabi dito, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Tinawag ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y ipinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nalalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Diba? Sabi dito, kung hindi ko ginagawa ang ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong maniwala,
Kung ayaw man ninyong maniwala sa akin, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Kaya tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit natakasan niya sila. Muling po, ito po kasi inuulit-ulit dito ng Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Pero nga ayaw nila itong paniwalaan ng mga Pariseo dahil laging sinasabi, anak nga si Jesus daw ay tao. Dahil ang nakatingin sila doon sa ipinanganak siya ni Jose at ni Maria, na tao. Pero malinaw po sa ating pag-aaral, tinutukoy na ito mula pa nung sa Old Testament na malinaw na ang babaeng isang dalaga ang maglilihi sa pamamagitan ng Holy Spirit at manganganak na sanggol na lalaki at tatawagin nga itong Emmanuel. So ito po yung mga hindi nauunawaan itong mga Pariseo pong ito, kaya galit na galit sila sa Panginoong Jesus dahil sinasabi ng Panginoong Jesus siya ay ang anak ng Diyos at ang Diyos at siya ay iisa. Ayaw tanggapin ito ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo. Kaya pinaliwanag dito ng Panginoong Jesus, hindi sila makakapasok sa langit dahil ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa Ama. Pero yung daan ang hindi nila tinatanggap, inire-reject nila itong Panginoong Hesus. Kaya mga bulag sila, hindi nila nauunawaan. Kaya ganun ang kanilang pamumuhay na nakakapangaral pero hindi naman isinasabuhay ang kanilang ipinapangaral. Ito ay hindi makita sa kanilang pagkatao. Amen po. So doon sila nagagalit sa Panginoong Hesus dahil doon yun tinutumbok ng Panginoong Hesus sa kanila ng mga mapagpaimbabaw. Sabi doon, ang pag-ibig, ang pagpuri nyo sa akin ay mula lamang sa bibig. Ito ay hindi, ang kanilang paglilingkod ay mula lamang sa bibig at ito ay hindi nanggagaling sa puso. Kaya doon, nung tinatamaan itong mga tagapagturong ito ng salita ng Panginoong Hesus, doon sila nagagalit at lalo pang naiinggit nung makikita nila na may mga naniniwala sa Panginoon. Verse 40, muling pumunta si Jesus sa ibayong ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito, at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Kasi kung maalala po ninyo, yung binasa natin kay Juan, yung sa una nito, na sumisigaw siya sa ilang, na nagsasabi sa tao, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. So yun po, at upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan. So ito po yung sinabi nung na-realize ito ng mga tao, doon sila naniwala na totoo nga ang tinutukoy ni Juan patungkol sa Panginoong Hesus. So purihin po ang Diyos, meron tayong mabuting pastol na siya po ang nag-aakay sa atin sa tamang daan patungo sa Ama. Siya po ang ating righteousness. Ang Panginoong Hesus ang ating kabanalan sa pag-isa natin, and then continuous tayo nagbabasa, binabago ng salitang ito po ang ating mga kaisipan. So at doon tayo unti-unting natututo na lumayo sa anumang mga bagay na gawa ng sanlibutan. So yan po rin ang Diyos. Diyan po ako magtatapos. God bless everyone. Hanggang next week pong muli. Ang inyong mga Bible, continuous nyo pong basahin. Bukas chapter 11, 1 chapter a day, 1 chapter sa New, 1 chapter sa Old, at kita po natin sa ating pananampalataya na may kapangyarihan nga ito sa ating mga buhay. So God bless. Hallelujah. Lord, thank you so much po, Ama, sa mensahe mo ngayon sa araw na ito. Salamat po sa Banal na Espiritu na nagpapauna at nagpaalala muli sa amin na ikaw ang aming dakilang pastol, na iniingatan mo kami walang makakaagaw sa amin sa kamay ng Ama, at lagi mo kaming ginagabayan, binabantayan upang walang sino man, o Diyos, ang makapanantala sa amin o makasira o katulad ng hinalimbawa niyo po, Uma, dito sa isang tupa na walang sino mang asong gubat na makakapag-destroy, dahil, o Diyos, ikaw ang aming protection. O God, salamat po sa lahat ng ito, Ama. Pinupuri ka namin sa mga salitang ito, pinasasalamatan namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Amen. So yun po. God bless everyone. Bye. Stay in the Word. Okay? Stay in the Word of God po. Bye-bye.